Hello at welcome na naman sa isang episode ng Investing Philippines. So today, we will be answering yung tanong ni Jebe Villaruel primero. Sana tama yung pronunciation ko. So babasahin natin yung question niya. Hello sir, I'm a new follower. Mag-ask po sana ng advice saan po maganda mag-invest and I have 300k savings. So gusto kong sagutin tong tanong na to dahil nag-flashback sa akin yung mga ginawa ko before nung nag-start pa lang ako, nung maliit pa lang yung pera ko. Kaya gusto ko siyang gawan ng video answering this question para na rin dun sa mga tao na in the same situation ni Jebe para kapulutan ng aral. Okay? Knowing what I know now, ito yung gagawin ko kung mag-start ako uli. Okay? So, paano ko ima-manage yung 300,000 pesos ko? Actually, magandang tanong yan. Kung meron kang 300,000 pesos ngayon, ang goal mo dapat hindi lang yan paluguin, kundi protektahan and then gawing anti-fragile. Okay? So, ano yung ibig sabihin ng anti-fragile? So, di ba kapag ang isang bagay nababasag, ang tawag doon, fragile. Kapag ang bagay, binagsak mo, hindi nabasag, anong tawag doon? Ang tawag doon, robust, di ba? Hindi siya nababasag. So, actually, yung anti-fragile is ibang word or bagong word na inimbento ni Nicholas Taleb. Ang anti-fragile is gusto niya na binabagsak mo siya. Mas lalo siyang tumitibay kapag binabagsak mo siya. While yung robust, pag binabagsak mo siya, nire-resist lang niya. So, walang nangyayari. Yung anti-fragile, gusto niya na binabagsak mo siya. While yung fragile, ayaw niya nang binabagsak mo siya. Okay? So, yun yung, in a way, analogy kapag isang bagay yung ginamitan ng word. Sa'yo naman, ang pagiging anti-fragile, yung kahit anong kaguluhan sa mundo, na mangyari sa mundo, hindi ka magigiba or yung portfolio mo hindi magigiba. In fact, ang pagiging anti-fragile is gusto ng portfolio mo yung mga ganun, yung mga kaguluhan, okay? Dahil dun ka nakakapag-take ng opportunity, okay? Gustong-gusto ng portfolio mo yung ganun, okay? So, ang step 1, para ma-design yung portfolio mo into a value investing and then anti-fragile. So, ang step 1 mo is, ayusin mo muna yung foundation, okay? Magkaroon ka muna ng emergency fund. So, mga 75,000 pesos, ilagay mo siya sa bank na mataas ang interest. So, right now, merong mga digital banks na nag-o-offer ng matataas na interest. Like, Maya, Cbank, GoTime, ganyan. Pero in the future, baka maging obsolete itong video na ito and hindi na siya ganun ka-high interest. So, kayo na lang yung bahalang mag-research, okay, ng alternatives. Para saan 'tong emergency fund na 'to? Ito yung gagamitin mo para kung mawalan ka ng trabaho, parang safety cushion bago ka makahanap ng iba pang trabaho. Panggastos kumbaga, habang wala kang income, okay? Or may biglang ma-ospital, ikaw or yung family mo, para hindi mo kailangang ibenta yung mga investments mo ng palugi. Okay, yun yung lagi mong iiwasan kapag isa kang investor, yung forced seller, yung pagiging isang forced seller. Hindi ka dapat nafo-forced na ibenta yung mga investment mo, okay? Ang emergency fund na 'to siyempre hindi naman laging, all sunshine yung buhay, 'di ba? Minsan may mga pagsubok din na darating. So, itong emergency fund yung kumbaga, magba-buffer sa'yo. Kung may utang ka, bayaran mo muna 'yun, okey? Gamitin mo 'tong fund na 'to para bayaran 'yan, lalo na kung meron kang interest ng credit cards. Medyo malupit 'yan sa interest, eh.
grabe pa yan, mas malupit pa yan sa mga scalper ng concert tickets, yung mga credit cards na yan. So, unahin mo muna yon. Kasi kung may mga utang ka na katulad na ganyan, yung matataas yung interest, kahit gaano kaganda yung investments mo, wala, mauubos din yan kasi mapapabenta ka rin. Okay? Insurance, meron ka na bang insurance? Although, kung familiar ka sa YouTube channel na to, hindi ko pinopromote yung insurance. Pero ang misconception doon is hindi ko pinopromote yung insurance dahil sa mga sales agent na iba yung binibenta sa inyo. Okay? Pag lumapit ka sa agent ng insurance, ang ibebenta lagi nila is yung highest commission. Hindi yung ano yung fit sa inyo. Okay? Pero ngayon, sasabihin ko sa inyo na may gamit yung insurance. Okay? Gamitin nyo siya as a tool. For example, need mo ng health insurance para kung ma-hospital ka, di ba? Pero yung mga sales agent niyan, bibigyan ka ng health insurance plus life insurance plus investment, ganyan. Doon ka malulugi, okay? Huwag kang kumuha nung mga combo meal ng mga insurance. Kuha ka lang ng a la carte, okay? Need mo ng health insurance lang, okay? Need mo ng life insurance, kuha ka ng term life insurance lang, walang ibang kahati. Maliit ang commission dyan, which is pabor sa'yo, maliit din yung babayaran mo. Pero hindi pabor dun sa sales agent kasi sayang oras nila kaya bebentahan ka nila ng quote and quote mas maganda, pero ibig sabihin lang nun mas maganda sa paycheck nila, okay? So, wag kayong papauto sa ganyan, okay? Be wise sa mga ganyan, okay? Pero may gamit yan. Habang nagbi-build ka ng wealth mo, dapat meron kang insurance na in case na may mangyaring masama, merong gagastos at hindi magagalaw yung funds mo. Yun lang yung point nun, okay? Okay, yun yung step 1. Meron kang emergency fund. Step 2, palaguin yung natitirang pera. So, paano natin gagawin to? Paano natin palalaguin yung pera? Ito na yung exciting part eh. So, hahatiin ko pa rin yan. Okay? Hahatiin ko pa rin yan. Yung 125,000 pesos, ito nakapokus to sa income. Okay? Pure income. Pure recession proof. Okay? Dito mo ipapasok yung value investing skills mo. Okay? Hindi to pa-cute. Okay? Ibig sabihin, dito yung iba kasi magte-trade then sasabihin nila value investor sila kapag naipit. Hindi gano'n, 'wag gano'n, okey? 'Pag sinabi mong value investor ka, kapag binili mo wala ka ng balak ibenta 'yun, okey? For long term, okey? So, ang pipiliin mo dito, yung mga company na kahit may recession, tumataas pa rin yung benta nila. Ibig sabihin meron silang competitive moat, merong kita, hindi ino-overhype. Kasi gusto mo magkaroon ng income kahit may recession. Bakit? Kasi double ang purpose nun. Hindi lang magkakaroon ka ng income para makasurvive ka sa recession, magkakaroon ka rin ng bala na pang-invest dahil recession, okey? Okey, so double purpose yun. Yung main bulk ng pera mo dapat nasa income, passive income, and recession proof na mga stocks, okey? At the top of my head, ito yung mga naisip ko, Meralco, ganyan. Ano pa, Jollibee, yung mga, food, ganyan. Pero hindi ko sinasabing bilhin niyo siya right now, okay? Yun lang yung naisip ko ng mga recession-proof na may income. Pero hindi ko sinasabi na bilhin niyo siya right now kasi kapag ginamitan niyo siya ng value investing skills, makikita niyo na medyo mahal siya, okay? So, siguro hintayin ko na lang na bumaba yung price niyan and dadagdagan ko in case na bumaba sila. Pero right now kung hindi kayo nakasakay, 'wag, ah, hindi ko mare-recommend na bumili ng at an expensive price, okay? Pero I hope nage-get niyo yung point 'no? Yung 125,000 or yung bulk ng portfolio mo is dividend, income, and recession proof, okay? Okay, dun sa, meron ka na ng income, yung 50,000 pesos naman, ito yung attack fund, okay?
isi-save ko 'tong ₱50,000 na 'to as an attack fund. Ano yung attack fund? Ito, hindi mo 'to gagalawin, okey? Ilalagay mo 'to sa high interest savings or yung mga money market funds, yung mga short term na interest yielding na mga savings account. Teka, kung isipin mo meron na ako ng gano'n, 'di ba? Emergency fund. So, at parang same lang, nilagay ko lang din sa high interest savings account itong opportunity fund. Magkaiba sila ng purpose, okay? Ang emergency fund, gagamitin mo siya kapag may nangyari sa personal life mo, sa buhay mo, okay? Dun mo lang siya gagamitin. Itong 50,000 na attack fund, para 'to sa mga opportunity, okay? Biglang nagka-recession, gamitin mo yung attack fund mo, okay? Ready ka ng sumalo, okay? Habang yung iba nagpa-panic selling, ikaw chill ka lang kasi meron kang bala, okay? Prepared ka, meron kang opportunity fund or attack fund ang tawag ko dito, attack fund, okay? So meron kang income, meron kang pang-attack para kung meron kang opportunities na nakita. And then lastly, yung 50,000, ito actually yung favorite ko kaya ito rin yung reason kung bakit medyo nawawala ako sa YouTube. Dahil itong pera na 'to gagamitin ko para matuto ng bagong skills, okey? Teka, mapapaisip kayo, bakit kailangan ko pa nun, 'di ba? Kung naisip niyo, 'di ba ang sabi ko anti-fragile, kahit anong situation, bad luck ang mangyari sa'yo dapat nagta-thrive ka pa rin. Kaya ko sinabi na itong ₱50,000 na natitira is gagamitin ko sa pag-learn ng bagong skills. Isipin niyo kung mawala lahat ng pera niyo, mawala lahat ng stocks niyo, mawala lahat ng income niyo, kailangan mong magtrabaho, 'di ba? So, kung marami kang skills na alam, puwede ka pa rin kumita ng pera. Eh, paano kung yung trabaho mo ngayon, 'di ba, hindi na siya kumbaga obsolete na yung trabaho mo, na-replace na siya ng AI. And then nagka-recession, and then nawala yung mga stocks mo, and then nawala yung mga savings mo. Kailangan mong kumita uli, kailangan mong mag-work uli. Paano ka kikita kung isa lang yung skill mo lang sa work, 'di ba? So, dapat meron kang ibang skills na puwedeng pagkakitaan. Yun yung pagiging anti-fragile. Never ka never, never kang magrereklamo sa kalsada or magwewelga na walang trabaho, ganyan, never. So, isa kang productive member ng society dahil kahit anong mangyari, kahit ma-phase out man ng kung ano-anong mga trabaho, buhay ka pa rin. Buhay pa rin family mo, okey? So, yung 50,000 na 'to, hindi lang 'to limited sa pag-learn ng bagong skills. Puwede kang mag-start ng mga micro business, like gusto mo online selling, ganyan, content creation, YouTube, 'yan. So, mga simpleng small business lang, pero possible na lumaki 'to, okey? Kung sumablay ka man, eh, di okey, natuto ka dito sa mga businesses na 'to. Pero kung jumackpot ka naman, eh, di madadagdagan lang yung funds mo, di ba? So, walang talo, eh, dito sa ano. Kaya ko sinasabi na ito yung dahilan kung ba't ako nawawala is dahil ginagamit ko 'tong part na 'to para mag-learn ng bagong skills. So, pumapasok ako sa mga iba-ibang, ah, school, training center para matuto. So, kaya minsan minsan nawawala ako, medyo busy. And nag-start ng mga maliliit na business, ganyan. Okey, so ayun, ang mindset mo dapat kapag gagawin mo 'to ganito, hindi ito get rich quick, okey? So, yung ₱300 mo in-explain ko kung paano mo ide-divide. Pero as you earn money, dapat i-maintain mo yung percentage or yung allocation kung paano natin siya dinivide, okey?
dapat lagi kang merong bala. Hindi dapat all in lagi, okay? Dapat kapag nagkaroon ng recession, kung isipin mo, 'pag iniisip mo kung magkaroon ng recession, naka-smile ka ba o hindi, 'di ba? Gano'n. Kung iniisip mo na, naku mukhang mayayari ako 'pag nagka-recession, alam mo na kung saan ka may problema. Wala kang attack fund, 'di ba? Okey, huwag kang sasali sa hype. Bumili ka ng mga businesses or stocks na kahit 5 taon walang stock market, okey pa rin. 'Yun yung sinasabi ni Buffett, kahit magsara daw yung stock market, okey pa rin, 'di ba? Okey. So, i-summary lang natin yung pinag-usapan natin 'no. So, yung emergency fund, ₱75,000. So, ilalagay yan sa high yield savings account or mga digital bank na nag-o-offer ng matataas na interest. And then yung 125,000 core investments, ang main goal dito is recession proof and then income, okay? Opportunity fund or yung attack fund natin, ₱50,000, ilalagay mo rin yan sa mga savings account na mataas ang interest. Gagamitin mo yan kapag nag-crash ang market. And then skin in the game, gagamitin mo yung 50,000 na 'to para i-improve yung sarili mo. Mag-learn ng bagong skills, magtayo ng mga sobrang maliliit na mga micro business. So, kumbaga self-investments 'yan, okey? So, gano'n lang, anti-fragile 'yan, anti-fragile investing. Hindi ka lang basta-basta kumikita, lumalakas pa 'yan habang yung iba nalulugi. So, 'pag ginawa mo 'to, kahit may crisis, may recession, o kung anong kalokohan sa mundo, panatag ka lang, 'di ba? So, 'yan yung sagot ko sa question mo. Sana may kinapulutan ka ng aral, and kung gusto niyong matutong mag-invest, visit niyo lang yung website sa howtoinvestforbeginners.com. Kung meron kayong mga questions, don't hesitate to message me. Ito yung email sa video, okay? So, hanggang sa muli. This is Wayne, and thanks for watching.